Today, gagawa tayo ng chocolate chip cookies. Alam ko, na-share ko na itong recipe na to. Maraming beses na luma package ko, na-share ko na to. Pero this time, gagawin natin on the business side. Maglalagay tayo ng costing kung paano mag-compute and kung magkano nyo pwedeng ibenta yung cookies and yung magagastos nyo. And also, very brand specific to. Ibig sabihin, sasabihin ko sa inyo kung anong brand ng butter yung ginagamit ko for this cookie and kung anong mga klaseng chocolate yung ginagamit ko. Para pag ginawa nyo to and sinunod nyo yung recommended brands ko, para na rin ako yung gumawa ng cookies para sa inyo. Very versatile yung recipe natin. Pwede yung gawa ng ibang flavors, pero this time magpo-focus lang tayo sa isang classic chocolate chip cookie kasi nga lalagyan natin ng costing. For this recipe, makakagawa tayo ng 16 cookies. Gagamit tayo ng large ice cream scoop. Ang ginagamit kong butter talaga, even before ko ito na gawang recipe na to, is Magnolia Gold. Ito lang talaga. Nung na-try ko siya, okay na ako, settled na ako sa brand na to, Magnolia Gold. I tried other butter, although masarap pero iba pa rin pag ginagamit ko yung Magnolia Gold. So 1 bar or 1 cup ng ating Magnolia Gold. By the way, this is not sponsored. Ito lang talaga yung ginagamit kong brand ng butter pag gumagawa ako ng recipe na to. Also, pag nagbe-bake ako na kailangan ng butter, I always use Magnolia Gold. And yung costing side, mamaya na natin i-discuss pag natapos na nating timplahin yung ating cookie dough. So we have 1 cup of butter, 2 large eggs. Yung butter natin kailangan softened, 1 cup of sugar or 200 grams. And then half cup of brown sugar or 100 grams. Yung gagamitin natin measurement is in grams kasi kailangan natin to para madali yung costing natin. And also we have 2 tablespoons of cornstarch, 1 teaspoon of baking soda, and i-mix muna natin, tapos lalagay natin yung flour. Okay, pag fully mix na yung ating butter, sugar, lalagay na natin yung ating 2 cups ng all-purpose flour. Yung flour natin is 240 grams, yung 2 cups. Now, when it comes to chocolate, ang ginagamit ko, pag mga small batches lang or pang personal consumption, instead na gumamit ako ng Calibao, and since today wala akong Calibao, ang ginagamit ko is yung mga chocolate na pang snack, yung mga nasa groceries, yung mga dark chocolate talaga pinipili ko. Ito yung madalas kong gamitin, this is Cadbury Gold na 70% cocoa. Ang isang pack nito is 180 grams. Tapos ito naman yung isang brand na nakita ko, this is Ewedo. And this one naman, ito pinadala sa atin ni Miss Chanda Plastina. Shout out to you, Miss Chanda. Siya yung nagpadala sa atin nung ka-Typee sa ka-Team Tams nung gumawa tayo ng Dubai Chewy Cookie na biscuit flavor. And pinadala niya ulit tayo ng Team Tams. Tapos ito naman yung Tony's Chocolonelli. Ayan, dark chocolate daw to. Hindi ko alam na dark chocolate siya kasi walang nakalagay sa label. Pero sabi niya dark chocolate. Nabanggit ko kasi sa kanya na mahilig ako sa dark chocolate. So pinadala niya tayo. This is also 180 grams. Although hindi ko pa siya natitikman, try natin. Mas preferred kong gumamit ng chocolate na mga bars kasi uneven yung sizes niya. May manipis, may makapal. So parang pag manipis kasi parang nagbe-blend talaga sa cookie dough. So mas lasang-lasa mo yung chocolate niya talaga. And mas nape-flavor yung dough natin. Parang meron siyang Rice Krispies. Masarap siya. So, gamitin natin. So, roughly chop lang natin. Merong mga malalaking chunks, may mga maliliit. So, ito maganda sa paggamit ng chocolate bars talaga. So, kung gagawin nyo itong recipe, guys, itry nyo munang gumamit ng chocolate na pang snack. Yung favorite nyo, kung hindi ko mahilig sa dark chocolate, okay lang gumamit ng milk kung yun yung trip nyo. Pero like I said, gawin nyo muna to with dark chocolate. Lagyan natin yung 1 bar ng ating chocolate. Then, saka natin mix. Makikita nyo, may mga malalaking chunks. Yung mga maliliit niya, yung mga durog-durog talagang magbe-blend sa ating cookie dough. Although pwede kayo maglagay mas marami pang chocolate dito.
Pero for this recipe, yung 1 bar, 180 grams, okay na siya, sakto na siya for this recipe. And maglalagay din tayo ng konting chocolate on top para pag na-bake natin siya, visible yung mga chocolates sa ibabaw ng ating cookies. Now, once na-mix nyo na yung ating cookie dough, ang ginagawa ko dito, hindi ko siya binibake agad. Pinapatagal ko ng at least 1 day or pwede nyo gawin, ilagay nyo sa freezer para mas matagal. Para lang mas ma-develop yung flavor niya, ma-hydrate yung flour para mas maging moist, chewy, para mas ma-achieve natin yung desired texture natin for this cookie. So, ang ginagawa ko, ipoportion ko siya, sinisiksik ko sa ating ice cream scoop. Yung sapat lang, hindi sobra, para sumakto na 16 cookies yung magagawa natin. Nakagawa na tayo ng 16 cookies natin. Now, lalagyan lang natin ng chocolate chunks sa ibabaw. Or kung gagamit kayo ng chocolate chips, lagyan nyo rin siya sa ibabaw. So this time gagamit ako ng ating Cadbury Gold. And lastly, lalagyan natin ng sea salt sa ibabaw. Okay, nagawa na natin yung ating mga cookie dough. So like I said, hindi mo natin ito i-bake. I-rest muna natin ito overnight sa fridge or pwede yung i-freezer pag hindi nyo pa naman talaga kailangan. At least meron na kayong mga na-prepare na cookie. So para anytime mag-crave kayo, bake na lang kayo ng bake. So meron na ako na-prepare dito kahapon. Ito yung ready natin pang bake today. So gumawa lang ako ng half recipe. So ito siya. Tatry lang tayo ng dalawang cookies. Now, yung recipe kasi natin talagang mag-spread siya. Especially kung madami kayong nilagay sa baking tray nyo, magdidikit-dikit yan. So, para ma-prevent yun, nilalagyan ko siya ng tartring. Now, i-bake na natin to in a preheated oven at 200 degrees Celsius for 15 to 16 minutes. Okay, so ito na yung na-bake natin cookies. Medyo napalamig ko na rin siya. Look at that, guys. Now, timbangin natin kung ilang grams yung cookies natin. Ito tumimbang ng 67 grams. Let's go. Siyempre magiging bias ako. Sasabihin ko masarap talaga siya. Perfect cookie, guys. It's crispy outside, soft and chewy inside. Tulad ng nabanggit ko sa simula ng video natin, i-discuss natin yung costing for these chocolate chip cookies para magka-idea kayo kung paano magpresyo sa mga baked goods or sa mga product nyo, as well as kung magkano nyo pwedeng ibenta itong recipe natin ng chocolate chip cookies. So simulan natin sa butter. Naka-promo kasi siya na if you buy 2, yung Magnolia Gold, pumapatak lang siya ng 141 pesos each. Kasi 282 pesos yung dalawa. Pag isa lang yung binili nyo, 161. So, mas mahal. Doon tayo sa mura. So, 141 for the butter. Now, yung white sugar natin, yung 1 kilo nila is 84 pesos. So, kailangan lang natin ng 200 grams or 2 cups ng sugar. So, paano i-compute yun? So, ang formula natin para makuha natin kung magkano lang yung ginastos natin sa sugar natin na 1 kilo natin binili. Or kung magkano lang yung 200 grams ng sugar sa 1 kilo. So, ang formula natin is 200 grams. So, ito lang yung nagamit natin, or 2 cups. I-divide natin sa 1,000 or 1 kilo na sugar times 84 pesos. Yun yung presyo natin kung magkano natin nabili yung sugar, yung 1 kilo. So, pumapatak lang siya na 16.82 pesos ang isang 200 grams ng white sugar. And then sa brown sugar naman, kailangan lang natin ng 100 grams divided by 1,000 or 1 kilo. And then nabili natin siya at 74 pesos. So yung 100 grams is pumapatak lang ng 7.4 pesos. And then yung eggs, dalawang eggs, 10 pesos each. So that's 20 pesos. And then yung flour ko naman, nabili ko siya ng 43 pesos per 500 grams. So medyo mahal siya. So, kailangan lang natin ng 2 cups or 240 grams ng
all-purpose flour, i-divide natin sa 500 grams. And then times natin sa presyo niya, which is 43 pesos. So pumapatak na 20 pesos and 64 pesos. And then pagdating naman sa chocolate, syempre iba-iba yung presyo niya, depende sa brand na gagamitin nyo. So sabihin natin ginamit natin yung chocolate natin na Cadbury Gold, 270 pesos yung isang 180 grams. So that's 270 pesos. Pero nag-additional pa tayo ng, sabihin natin 30 grams kasi di ba nag-chop pa tayo ng chocolate and then nilagay natin sa ibabaw ng cookie dough natin. So sabihin natin na 30 grams yon. So computein natin yung 30 grams. So 30 divided by 180 grams times 270. So that's an additional 45 pesos. And then ito yung mga i-estimate nating cost. Yung salt natin, yung baking soda, yung cornstarch, yung electricity or yung gas kung gas oven kayo, yung labor, yung packaging, yung box. So sabihin natin, maglalaro siya ng mga additional 100 pesos or 120 pesos. So i-add na natin lahat. 141 yung butter plus 16.8 yung white sugar plus 7.4 yung brown sugar plus 20 pesos yung eggs plus 20.64 yung flour plus 270 yung chocolate natin plus 45 yung additional 30 grams ng chocolate and then plus 120 yung mga estimate natin na cost. So pumapatak siya ng 640 pesos 0.84. Yun yung raw na ingredients natin, yung nagastos natin sa lahat ng ingredients natin na nakagawa tayo ng 16 cookies. So i-divide natin to sa 16. Ang cost ng per cookie is 40 pesos 0.05. So yung isang cookie na to is 40 pesos 0.05, which is tumitimbang ng mga 67 grams per cookie. Now, magkano nyo pwedeng ibenta? Ako, automatic yan, pag nagko-costing ako, times 3 yung presyo. So, kung 40 pesos, sabihin natin, sarado natin sa 40 pesos, times 3 is 120. So, ang isang cookie, ibebenta ko siya ng 120 pesos. So, kung gagawa na kayo ng mga flavors natin using yung cookie dough recipe natin or mag-a-add na kayo ng mga mix-ins like mga nuts, dried fruits or dried berries, white chocolate, green tea powder, or kung yung maisipan yung flavor, ganun din yung formula na i-apply nyo na ginamit natin dito sa costing. So, yun ang ating video for today and I hope may natutunan kayo and somehow na-inspire ko kayo na mag-start ng cookie business nyo. Alright, thank you guys for watching and see you again next time. Bye-bye!